Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ano mga kababayan, medyo nahuli ho tayo. Marami ho tayong inasikaso ngayong araw na to. Kagayon pa man, umpisahan ho natin ang ating video dito kay Vice President Sara Duterte. Bibi, pasok. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa isyu ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, Si Bibi, parang nakikita ko yung style ko sa kanya, yung parang walang pakialam, yung tipong buhok, okay lang yan. Di ba? Seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President. Ba't parang sumeksi itong si VP, no? Ba't parang namayat itong si Vice President Sara Duterte? Sabagay, mas bagay niya naman yung medyo payat ho siya. Sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita ang ano ho talaga nitong si VP, no? Talagang kahit na puro kababuyan na yung binabato sa kanya, puro paninira o kung ano pa man. Yung mga kalaban ho niya, di ba? Yung mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Kada buka ho ng kanilang bibig, kada
interview ho nila sa media, di ho nila palalampasin na hindi mabanatan tong si VP. Kung hindi nila ibabato yung issue ng impeachment, confidential fund, at kung ano-ano pa mga kabalbalan. Pero tong si VP, nakita ho natin na kahit na anuhin nyo na, banatan nyo na, di ba, pahiyaan nyo na. Pero still, ang puso niya para pa rin sa ating mga kababayan naghihirap ngayong mga panahon na to. Kung paano, kahit pa paano yung maiibsan, yun ang iniisip niya. Paano niya matutulungan ang ating mga kababayan. At yung pinakamadaling sagot, maging presidente ho itong si Vice President Sara Duterte sa 2028. Sabi naman ho natin dito sa PH Update, hindi naman ho natin siya pinapalayas tong si Marcos Jr. Ang atin hong ginagawa dito, kino-call out ho natin para ayusin ho nila ang kanilang mga trabaho. Hindi naman ho para patalsikin o kung ano man. Hindi ho ganun. Ano naman yun, masyado namang extreme yun, no? Kung meron mga sapat na basihan, mga sapat na dahilan para patalsikin siya. Pero kung wala naman, ano na lang ho natin, ilabas na lang ho natin yung mga kabulukan at pilitin na gawin ng administrasyon na to ang tama. Kahit na yung tama, taliwas yun sa kanilang gusto dahil hindi nakikita yung mga nakapaligid sa kanila, wala ho tayong magagawa. Kailangan ho nating i-call out tong administrasyon na to para sabihin sa kanila na mali na ang kanilang ginagawa. At gawin nila dapat yung ikabubuti ng kapakanan ng nakararami. Dito na ho tayo mga kababayan, panoorin ho natin kung paano linampaso nitong si Senator Bato de la Rosa, itong si Franz Castro. Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Boy, itong si Madam talagang yung antipara mo ngayon, Madam, iba. Itong si meron naman tayo natutunan kay di ba, kay Eric Sylvester, antipara. Pangmalakasan yung antipara ngayon nitong si Franz Castro. Iboto ho natin, Senator Bato de la Rosa, hindi ho yung ali na yan. Parang Madam, timingan ho natin. Pati yung mga kasapakat niya. Hirap At nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo. Oo, di ba? Parang natutulog lang. Parang kailan lang, di ba? Hindi, ang ganda na makeup mo, Madam, bagay mo yan. Di ba nahirapan yung makeup artist nila dyan sa GMA, sa Kakaretat sa... Libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa. Hindi ho natapos nitong si Franz Castro yung kanya mga puntos, no? Pero yarin lamang nabanggit ho niya na dapat talagang kasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa ho bang ginagawa nyo? Diba? Ang dami ng mga ang dami ng mga witness, may dala-dala pa nga litrato, nagpunta dyan sa House of Representatives. Pero still, pinagpipilitan ho nila yung ICC na wala naman jurisdiction sa ating bansa. Pagka sinasabi nyo, magagaling ang mga Pilipino. Tapos, pagkadating dito sa issue dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kesyo, mandami niyang ginurgur, hindi nyo naman masampahan ng kaso. Sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Cops. Kaya po, after 3 years, na tapusan sa pag-uulong, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. Teka lang parang di ho ba kayo nabibitin, nakukulangan doon sa 15 seconds? No? Para sa atin kulang yun Kasi kailangan mo talagang ilatag yung mga punto de vista, yung
pangontra mo dito sa mga sinabi ni Castro at pangontra naman ni Castro sa mga sinasabi ni Senator Bato. Parang kulang lang. Nakulangan lang tayo. Dapat ginawang mga 25 seconds o 20 seconds. Yung 15 seconds, para ka lang nangulangot dun. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Bom. Nako. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na mo nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Wala nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Namutla si Castro. Namutla ako si Castro. Ulitin natin ha. Ganda naman noon. Sen Bato, ha? Palakpakan nun natin. Palakpakan nun natin itong si Senator Bato de la Rosa. Grabe. Ito ho, ang pinaka-highlight ng debate na to. Yun talaga ang tanong ng bayan. Bakit hindi pa ho kayo nakakulong, Franz Castro? Grabe yun, Senator Bato. Hindi ko pa ho napanood to, kaya yung reaction ko, genuine ho yun. Di ho plastic, di ho peke, nga. Di kagaya nung iba dyan. Hindi, okay lang naman yung ginagawa nila. Yung tipong, i-review muna nila, pag-aaralan muna nila yung buong pyesa, tapos, kunyari, magre-react sila. Okay lang yun. Walang problema doon. Kung gano'n ang style nila, sa atin ho kasi gusto natin, pag narinig natin, kung ano yung experience na sabay-sabay nating mararamdaman yung excitement, yung galit, o yung tuwa, magkakasabay ho talaga tayo. Ulitin ho natin, matindi yun, Sen Bato. Magaling ka doon. Magaling si Sen Bato doon. Gusto ko yung tirada mo na yun, Sen Bato. Ito, ulitin ho natin. Magaling. Ulitin natin. Bato ay dapat kasuhan. Bom. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Wala nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Yan ang sagutin mo, Castro. Pero bago mo sagutin niyang Castro, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho yung gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Naku, ito pala yung, ganito pala ang gustong setup ni Senator Bato. Gusto ho pala niya, yung mga nakakausap niya, kapwa niya senador. Hindi pwede yung mga reporter o yung mga news anchor. Dapat itapat nyo ako dyan sa mga kandidato na mga sablay kagaya nitong si Franz Castro. Talaga huli ng paso nitong si Senator Bato. Tuloy! Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Madam, yun nga ang problema. Wag mo na kaming pabidahan noong mga polisiya diyan sa Kongreso kasi wala ho kayo sa Kongreso. Nasa tanong ho kayo ng bayan. Yun hong sagutin nyo. Bago nyo ho kami pabidahan, bakit hindi pa ho kayo nakakulong? Dapat ho nakakulong kayo. Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano po ang risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, kumbiktado ang asa sa kaso eh. Di mas po risk yun. Well, yung sinasabi... Palakpakan muna natin itong si Senator Bato de la Rosa. Yan ho ang dapat na marinig ng ating mga kababayan. Convicted ho kayo. Anong rescue?
Ha? Maluloko nyo ho ba ang korte? Maluloko nyo ho ba yung mga hukom na nagbigay ng hatol sa inyo na guilty diyan sa ano na yan, child abuse, kidnapping ba, child abuse? O, kung ano man yung kaso mo na yan, no? Di ba? Yun ang problema ho natin dito, Franz Castro. Huwag nyo ho kaming bulahin na kesyo ginawa nyo lamang yon para sa kapakanan ng mga kabataan. Ang problema ho dito, yung mismo mga magulang, rinireklamo kayo, kaya napakabigat ng kaso. Malamang sa malamang, sinubukan nyo ng aregluhan yung mga yan, pero hindi nyo na-areglo eh. Tuloy. Sabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad, so talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro. Yun na pala yun. Akala ko pasasagutin pa to si Senator ba to? Nabitin naman ho kami dun, madam. Sino kaya susunod na panoorin natin, ha? Teka lang ho, ha? Ano ko ho, tapos itutuloy ho natin. Hanap lang ako yung talagang malupitan, yung tipong, yung mga kandidato lang natin. Kasi wala ho tayong pakialam sa ibang mga kandidato dyan, eh. Doon lang ho tayo sa mga kandidato natin. Papakita ko ho sa inyo kung gaano kahuhusay yung mga yan. Okay? Eto na ho. Wala na hong atrasan to, ika nga. Attorney Vic versus Luke Espiritu. Gay. Portahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po, aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin Mabilis ho talaga yung antipara nito si Atty. Magaling ho talaga. ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tokhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba? Yun ho pala naging tugon itong si Luke Espiritu doon sa mga banat na yon itong si Atty. Vic Rodriguez. As usual, wala ho tayong nakuwang kapakipakinabang doon sa sagot na yon. Una sa lahat, ang problema ho sa ipinagbabawal na droga, nasa ano ho kumbaga kung atin titingnan ngayong mga panahon na to, nasa tuktok, iga nga. Ang napaghihinalaan, mga inaakusahan, hindi naman ho mga ordinaryong Pilipino. Kaya huwag niyo sabihin na itong issue na to, problema lang ho ng Marcos at Duterte. Bangayan dito, nagbabatuhan ng aligasyon, akusasyon, hindi ho ganun yun. Luke Espiritu, no? Hindi ho ganun. Napakalalim ho ng problema na to kasi ang inaakusahan at pinaparatangan ang pinakamataas na opisyal sa ating bansa. At dito rin sa administrasyon na to, nakita natin na talagang lumaganap ang ipinagbabawal na droga. Kaya kung mag-umpisa ang yung honest to goodness na pamamahala o administrasyon para mapakita ang sa ating mga kababayan na talagang sincero. Ngayon ho kasi nangangatok na rin ho sila yung nangangatok sila, yung ginaya yung tokhang ng nagdaang administrasyon. Kaso iba yung version nila. Di ko alam kung nangangatok sila, tinatanong nila kung meron pa bang panggamit ng mga bangag na to. O di ho natin alam
yun na nga, kailangan nung magmula yung sincero, kailangan maging sincere nitong laban sa ipinagbabawal na droga na to. Magmula sa taas. Ipakita sa ating mga kababayan na ang ating pamahalaan ay talagang gustong matapos ang problema na to sa ipinagbabawal na droga. At ang mismong inaakusahan at pinagbibintangan na di umano gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, walang iba kundi ang presidente. Kaya yung hamon at panawagan na sambay ng Pilipino na magpa-hair follicle test itong si Marcos Jr. Hindi lamang huaway ng mga politiko. Bagkos, ito ay valid na panawagan at request ng mga Pilipinong naghalal dito kay Marcos Jr. May aligasyon, kailangan hong sagutin. Kahit hindi si Tatay Digong ang naglabas ng issue, nakikita ho natin na talaga ng mga ibang klase ho nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya kailangan ho talagang tumugon dyan at talagang mandatory drug testing. Bago kayo tumakbo, bago kayo humawak ng any government post, kailangan nyo mag-undergo ng pulburon test. Kami nga a-apply lang kami ng kung anong trabaho diyan, kailangan pang MBI, medical, drug test. Lahat 'yan kailangan. Yan si Luke Espiritu siguro. Pagka nag-a-apply yan hindi siya nagpapasa ng mga ganyang klaseng requirements, kaya hindi kailangan daw yan. Nako, binubola mo naman ang sambayan ng Pilipino, Luke Espiritu. Ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. 56. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yan? Huwag ka naman magalit. Ako nga kasi nagpolo pa ako dito. Dahil matindi tong segment natin na to Tanong ng bayan to, talagang nagpaka-formal ako. Pero Luke Espiritu naman, wag nyo naman ho kaming pagmulatan ng mata. Wag naman ho kayong magalit. Relax lang ho kayo, baka atakihin ho kayo nyo sa puso, sa aner. Ano lang naman yan, kumbaga kwentuhan lang yan. Inihingi lang yung inyong mga punto de vista, pinagbabangga lang natin ang ating mga argumento. Pero wag ho kayong makipag-away. Argumento lang naman tayo dito. Relax lang, kalma lang. Pangalan ni Marcos Antonio Duterte, yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangalang Marcos at Duterte. Lumihis na ho kayo doon sa main topic natin. Yun ho kasing pagiging bangag, sako po yun ng buong pamamahala. Kung ikaw presidente, kailangan ho nasa matinong katinuan kayo. Yung inyong mga shot call, yung inyong mga judgment call, dapat nasa matino. Kasi pagka kayo bangag, pagka dinesisyonan nyo tong sa agriculture, tatapyasin nyo taripa para, di ba? Kung nasa matinong kaisipan kayo, di nyo gagawin yun. Bibenta ang ginto, hindi nyo gagawin yun kung nasa matinong kaisipan kayo. Kaya natin nararanasan kalahati sa paghihirap na sambayan ng Pilipino dahil hindi ho natin maintindihan, hindi ho natin mawari kung ang ating Pangulo nasa matinong katinuan. Yun ho yun. Yun ho ang punto doon na kailangan mag-undergo para talagang confident tayo na yung binigyan natin ng napakataas na posisyon sa pamahalaan nakakapag-deliver ng hindi bangag na mga desisyon. Ganun lang ho yun, Mr. Luke Espiritu. Relax lang ho kayo. Merong panahon na babalagbagin ko kayo, pero ngayon, dadaan ko kayo doon sa malambing ilanga. Tuloy. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay Grabe no, yung demeanor nitong si Luke Espiritu. Yung tipong ang itim naaano ko yung aura niya yung presensya niya kakaiba Kasi pagka pa lang yung tabas pa lang ng pagmumukha, parang nararamdaman ko na ang itim ng budhi ng mama. Yung tipo, iba yung karga niya iba yung niya, yung tipong nanlilisik yung mata niya dito kay Atty. Vic Rodriguez. Atty. Wag ka tatabi, baka kagating kanya. Nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po. Nagpa-drug test po si
President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yun, palakpakan. Palakpakan ho tayo. Kailangan ho natin palakpakan itong si Atty. Vic Rodriguez dahil doon sa kanyang binitawan na yon. Atty. Vic, ha? Ibang klase ho talaga kayo sumalansan, no? Ibang klase, magaling. Pagka binanatan nitong si Atty. Vic, hindi natin alam. Pagka tayo nagpaliwanag, hirap na hirap tayo. Pero dito kay Atty. Vic, parang kinakapi niya lang. Easy niya lang. Napaka-chill niya lang. Ano ho kasi ang gift yan? Ang abogado. Kaya napakahusay. Gagamit siya ng mga ilang salita na yun lang yun. Sigurado na maiintindihan na ng madlang Pilipino ang kanyang paliwanag. No? Ano ho yun? Tsaka ano yun kung di tayo nagkakamali, medyo panahon pa ng pandemic ata yun, di ba? Kaya hindi natin sigurado, baka ihinang baby yung ginamit nitong si Marcos Jr. para ano, di ba? Hindi natin alam. Kaya kailangan ngayong mga panahon na to, bigyan niya tayo ng kapani-paniwala, talagang honest to goodness na full. Test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Actually, teka lang ha, linawin ho natin. Hindi lang si Atty. Vic Rodriguez ang may gusto dyan. Ang pangit naman ho kasing pakinggan na, so ang gusto nyo ho ngayon. Ang gusto ho ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang ho isang tao ang nagre-request dito. Ang nagre-request dito, napakaraming Pilipino na bumoto dito sa presidente na to noong 2022 at ngayon sinisingil ho siya ng ating mga kababayan. Tinatanong ho siya na nasa tamang katinuan ba yung binoto namin noong 2022. Yun ho ang gusto naming malaman. Kayo ho ba, Ma'am Jessica? Hindi ho ba kayo naku-curious kung bakit ganito yung mga shot call o judgment ng Pangulo sa ating pamahalaan? Kasi ho kami dito talagang sobrang naku-curious kung anong tumatakbo sa utak nitong presidente na to. Kailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Atty. Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos sa Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos. Natatawa na lang to siya. Maging ako natatawa na lang kasi sa totoo lang pinipilit ko hong arukin ang pag-iisip nitong si tawag dito, Look Espiritu, pero ho siya, yung grasp niya sa reality at saka doon sa mga facts niya, parang meron hong diferensya. Ng hair follicle test. At gusto niya ngayon mag-drug testing. Maraming salamat po kay Atty. Rodriguez and kay Atty. Espiritu. Kulang siguro sa tulog tong si Look Espiritu. Parang wala ho siya sa kondisyon. Wala ho siya sa mood. Next time, wag niyong yung si Look Espiritu, hindi nagiging informative, hindi nagiging kapaki-pakinabang sa ating mga manunood ang debate pagka pinagharap itong si Atty. Vic at itong si Look Espiritu. Di ba? Nakita niyo mga kababayan, wala hong candidate. Tayo ay nabahala nung nakita natin to. Sa totoo lang nag-worry ho tayo nung nakita natin. Bakit wala man lamang ni isang senatorial candidate from administration na dumalo dito sa hearing na to? Anong sa tingin nila? Ganon na lang? O ano ho bang plano nila? Dadayain na lang nila itong election na to? Kaya okay lang kahit hindi sila dumalo. Yun ho bang nasa utak nitong mga senatorial candidate na to? Ito mga kababayan,
yung mga hindi dumalo sa mga ganitong klaseng pagtitipon-tipon na kung saan sinasagot ho nila yung mga valid question actually yung mga itong dalawa pa lang na debate na to ang napanood ko, pero grabe, napakarami na hong punto na na-erase na talagang kailangang marinig ng mga botante sa papalapit na eleksyon. Ngayon, kung itong mga kandidato na to hindi ho tayo kayang bigyan ng oras, at ayaw ho nilang ilatag ang kanilang mga argumento at punto de vista, wag ho natin silang bigyan, wag ho natin silang pagbigyan sa ating mga boto sa 2025 midterm election. Mga wala pala ho silang, di ba, yagba. Mga duwag pala yung si Tolentino, yang si Pacquiao, yang si Soto. Bakit wala kayo dyan? Bakit? Dandil na ho ba ang 2025 midterm election? Kahit ho ba hindi kayo dumalo o kung ano pa man ang gawin nyo, panalo na kayo. Ganun ho ba yun? Kaya puro na lang kayo, kampanya na lang kayo, visibility na lang kayo, awareness na lang kayo dahil para merong dahilan at masabi nyo, nanalo kami kasi maaga kami ng kampanya. Nanalo kami kasi nag-ikot-ikot kami. Tingnan nun natin yung next set nitong na to, tanong ng bayan, kasi meron pa rin naman kahit yung mga ibang kandidato natin, wala pa naman ho dito. Kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa, etong nandito ba si Senator Bato? I mean, Senator Bongo, Kong Dante, nandito ba si Kong Dante? Hindi ho tayo sigurado, pero ilan lang ho yan. Sila lang ho mga nakita natin no? Abangan ho natin sa susunod na episode ng tanong ng bayan, no? Antabay lang ho kayo sa susunod na video natin. Bukas na ho siguro yun o mamaya na yun, mamaya 12:00 na ng hapon. So Luis, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Naku, 12:00 na. Pagkatapos ho nito, magsitulog na kayo. Alam ko naman, yung iba dyan talagang naghihintay Chinek ko yung ibang comment natin sa mga huling video. Hinihintay daw yung pang 11 o'clock upload natin. Meron nun lang ho tayong inasikaso pag uwi natin ng bahay. Pagbukas natin, actually dapat matutulog na tayo pagkita ho natin, yung tanong ng bayan. Kaya pinasadahan na ho natin. Maraming salamat ho mga kababayan sa pagsama.